welcome to my channel. For this video, i-share ko naman sa inyo ang mga tips for a normal delivery. So malalaman ninyo sa video ito ang mga tips para sa isang normal delivery. So be sure to watch the full video. Pero bago yan, please subscribe and like, and please hit the notification bell para ma-notify kita if meron akong mga bagong upload na video. Okay? So, let's begin. Naisip ko na gawin ang video na to kasi nga, helpful siya, lalo na sa mga first-time mom na malapit ng mga anak. How to prepare. Gusto ko din sabihin sa inyo na iba-iba pa din ang mga sitwasyon ng mga buntis. Kaya depende pa din po iyan sa inyo kung gusto nyong gawin. The thing is, you need to set your goal. Parang nagpaplano ka lang sa buhay, di ba? Na meron kang goal. Ganun din pag ikaw ay buntis na. Meron kang goal to a normal delivery. Dapat wala kang second thought. Ang nasa isip mo lang ay normal delivery lang ang mangyayari sa iyong panganganak. Siyempre, kung meron kang goal, meron ka ding mga plans. Para matupad mo ang mga plano mo na yan, ay pakinggan mo ang mga susunod na mga tips. Second tip is, do not let your baby to grow bigger inside. Huwag niyong palakihin si baby sa loob para madali niyong mailabas si baby. Madali niyo lang siyang maiire. Madaling lumusot yung ulo ni baby sa pelvic bone natin, mga mami. Para isang ire lang, lalabas na si baby, di ba? But honestly mga mami, madali na lang kasing magpalaki ng baby sa labas. Ang mahalaga, maliit nyo lang siyang mailalabas at mas madali nyo lang maiire si baby. Ang tip ko lang mga mami, syempre, sa first trimester, kahit anong kain nyo, hindi nyo pa mararamdamang lumalaki si baby. Kasi po, maliit pa lang yan eh. Pero, pagdating ng second trimester, diba? Pagdating ng second trimester nyo, ay unti-unting nagkakaroon na ng baby bump. Pag pumalo na kayo sa second trimester, itry nyo nang i-control yung pagkain niyo. Pero pagdating nyo sa third trimester, control pa din yung pagkain. Mahirap na kasing mag-diet pag ikaw ay pumalo na sa third trimester. Tapos yung appetite mo ng second trimester ay malakas, di ba? Tapos pagdating mo ng third trimester ay sobrang hirap na mag-diet dyan. So, from second trimester pa lang, ayusin nyo na yung appetite nyo. Third is, be healthy mga mami when it comes sa pagkain, sa mga kinakain ninyo. Siyempre, napapalaki kayo ng bata sa loob, di ba? Kailangan lahat ng kinakain ninyo, isipin nyo na ito ay napupunta kay baby. So, dapat lahat ng kinakain ninyo is healthy. Tapos, huwag nyo ding iisipin na porque dalawa na kayo ni baby nakakain, dalawang meal na din yung kakainin ninyo. Hindi po maganda yun. Hindi po maganda yun kasi lolobo kayo ng lolobo. Siyempre mga mami, pag kayo ay healthy at wala kayong other complications, hindi mataas ang sugar ninyo o kayang dugo nyo, wala kayong magiging problema. Pwede kayong i-proceed ng OB ninyo to a normal delivery. Paano kung meron kayong problema sa dugo or kaya sa sugar dahil nga hindi kayo naging healthy? Diba? Posible na yun ang maging option ng OB nyo para kayo ay ma-CS. Importante po talaga na healthy ang pregnancy. Fourth is you need to do exercises mga mami. Ako din, na-try ko din po ito pero second trimester ko na na-start. Kasi medyo natakot ako dahil baka hindi gaano kakapit si baby sa loob. So, iniingatan ko lang din po yung pregnancy ko. Pero pagpalo ng second trimester, nag-exercise na din po ako.
Bakit? Bakit mga mami? Bakit kailangan ng exercise? Kasi nga, ang thinking ko noon mga mami, kahit buntis ka, ay kailangan pa din mag-exercise. Unang-una, para hindi ako hinihingal. Pangalawa, dahil meron akong goal to a normal delivery, kailangan malakas yung puso ko. Kailangan ko talagang mag-exercise kahit simpleng cardio lang para hindi ako madaling hingalin. At para malakas yung puso ko pag dumating na yung time na kailangan ko ng umiri. Kasi mga mamis, kung mapapansin nyo na kapag jumijobs nga tayo, di ba? Simpleng iri lang yon pero ang lakas na ng tibok ng puso nyo, di ba? Kasi nag-exert ka ng effort dun eh. Ganun din pag iiri na kayo sa panganganak. So mas grabe pa. Kasi malaki na yung ulo na ilalabas nyo, di ba? Baby na yung iirin ninyo. Kasi on your delivery, may time na ipapahold sa inyo ng OB nyo yung paghinga ninyo for 10 seconds. At ang gagawin nyo for that 10 seconds ay iiri kayo. Kung wala kayong proper exercises, kung di man lang kayo nakakapag-cardio o hindi nyo prepare ang sarili nyo for that time, mabilis kayong bibitaw. Advice ko lang mga mami, kahit simpleng cardio lang or simpleng walking lang in a day, okay na po yun. Basta mapapractice nyo yung puso nyo para hindi kayo mahirapan pag kayo ay nagli-labor na at pag kayo ay manganganak na. At bukod sa cardio exercise, meron ding exercises pag malapit na kayong manganak or pagkabuwanan nyo na. Ito yung tinatawag na Kegel exercise. Pag-follow nyo ng 37 weeks, pwede nyo na start ito. Araw-araw nyo nang gawin. Itong exercise na ito ay makatutulong para mabuka yung pelvic bone ninyo at para ma-strengthen yung pelvic muscles. Kasi pag strong po yung muscle, mas stretchable siya. Very helpful ito mga mami. Kung meron kayong time gawin ninyo siyang everyday or kahit twice a week. Pero syempre, don't forget to consult your doctor kung pwede nyong gawin yon, yung mga exercises na yon. Next mga mami is be a positive thinker. Positive lang yung inside mo. Positive within and positive outside. Kung may goal ka to have a normal delivery, dapat positive din yung mindset mo. Dapat hindi ka nagpapadala sa sabi-sabi ng iba. Huwag ka basta-basta matatakot. Dapat buo ang loob mo para matupad yung goal mo. Ito pa mga mamis, sometimes may sasabihin yung OB mo na baka posible na ma-CS kayo dahil ganito yung sitwasyon mo, ganito, ganyan, di ba? Huwag po kayong mapanghinaan ng loob. Tanungin niyo po si OB nyo kung ano pa yung mga dapat gawin para ma-normal nyo yung delivery nyo. Ngayon, pag nagbigay si Doc ng mga instructions, sundin nyo mga mami. Hindi porket sinabi niya na posible ka na ma-CS, manghihina na yung loob mo. Mawawalan ka na ng gana, diba? Actually, ang pagbubuntis po, mahirap talaga yan. Iba't ibang emotion, napaka-moody ng mga buntis. Dahil po kasi yan sa hormones. Siyempre, nasa inyo pa din kung paano nyo i-handle ang sarili nyo to have positive vibes. At siyempre, higit sa lahat ay magdasal. Lapit lang kay God, di ba? Sabihin niyo sa Kanya lahat ng nararamdaman nyong hirap at sakit. At tulungan kayong makaraos sa inyong panganganak. Iba pa din yung power na lagi kang humihingi ng tulong kay God. Yung lagi mo siyang kinakausap. And lastly mga mami, ay lakasan nyo ang loob nyo. Dapat strong kayo mga mami. Bukod yung strong yung faith nyo kay God, dapat strong din yung faith nyo sa sarili nyo. Kasi syempre,
Sa buong pregnancy, andyan lagi si mommy. Laging nakaalalay. Andyan si husband. Pero pagdating mo sa delivery room, ikaw na lang mag-isa dyan. Sarili mo na lang ang talagang aasahan mo. Kaya turuan mo ang sarili mo to be strong. Isipin mo na lang talaga na malapit nang matapos at malapit mo nang makita si baby. Siyempre lahat ng labor masakit at talagang mararamdaman mo yung talagang sobrang sakit at gusto mo nang sumuko. Pero wag na wag niyo pong iisipin yun. Huwag kayong susuko. Dapat buo yung loob nyo. Kasi pag kayo sumuko, mawawala yung goal nyo para sa normal delivery. Baka ma-CS po kayo. Pero may mga case naman din po na pang CS talaga. Baka nagkaroon na ng fetal distress o may iba pang case. Pero kung may chance kayo na ma-push ang normal delivery, why not, diba? Kailangan lang ng lakas ng loob at dasal para magawa nyo yung mga normal delivery na yun. Isipin nyo lang na mawawala na din ang sakit at mailalabas nyo din at makikita nyo na din si baby. I hope na nakatulong din po itong mga tips and personal experience ko para magkaroon kayo ng mga idea at mga plano to a normal delivery. So if you like this video mga mami, please hit the like button and paki-subscribe na din po and paki-click ang notification bell para ma-notify kita pag may mga bago akong videos na i-upload. Thanks for watching mga mamis.